sapagkat may dalawa pong entities na namamayani o nagtutunggali. So, kaya po mayroon po tayong two kinds of the Spirit. So, either nasa Diyos yan or devil or Satan. So, ayan. So, pag-usapan po natin ang patungkol sa Diyos. So, sabi po rito, the Word is in the beginning, in 1 John chapter 1 verse 4, 1 to 4, God created everything. The Word, life, and light. Yan po. Sa kanya paglikha, manglilikha ang Diyos, ay nilikha niya po ang lahat ng bagay at yung may buhay at ang liwanag. Yung pong sinasabi. Pangalawa, the Creator who created all things. So lahat ng bagay na nalikha niya po. Na po. In Genesis chapter 1 verse 1, Genesis chapter 1 verse 1, God creator of heaven and earth. So, nag-iisang Diyos po na lumikha ng langit at ng lupa. Ephesians chapter 4 verse 6, God Father of all. So, siya pong nag-iisang Diyos o Ama natin lahat. Yan po. And then, Colossians chapter 1 verse 16, visible and invisible. So, visible. What is the visible? Ito po yung physical bodies. What is this invisible? Yung po yung spirit. So sa makatuwid, may dalawang bagay. Mayroong nakikita at mayroong hindi. So pag-usapan po natin yan. So ang Diyos ay gumagamit po ng flesh para sa kanyang trabaho. So ibig sabihin, gumagamit ang Diyos ng mga physical or tao para sa kanyang trabaho. So, kaya po visible and invisible. So, may nakikita. Yung spirit ay hindi po nakikita, but the front is the physical na nagwo-work sa pamamagitan po ng spirito ng Diyos na nagwo-work. So, ayan po. So, ganun din po si Satanas. Gumagamit din po siya ng flesh. Yes, gumagamit din po siya. And then, in Psalms chapter 103, verse 19 to 22, in Hebreo 1 verse 14 ay mayroon pong nilikha na angel. So, the angel. So, yun po. Doon po natin makikita in reference na Hebreo and Psalms. In Revelation chapter 5 verse 11, the number of the angels. So, napakaraming angel po. Laksang mga angel na nilikha ng Diyos. So, ang Diyos po ba ay may lumikha sa Kanya? Tingnan po natin. Sabi po rito, He alone is God, self-existent, and Spirit. So, wala po sa Kanya lumikha. Because He's God, self-existent. Sabi niya po. Walang lumikha sa Kanya. In Isaiah 37 verse 16, God alone over the kingdom of the earth. So, nag-iisa pong Diyos. No, wala pong iba. In Micah chapter 12 verse 29, makikita rin po natin in Exodus chapter 3 verse 14, ito po yung sinasabi, I am who I am. So ako ang Diyos at siya ang Diyos, no? Yan ang pangalan niya. I am who I am. In John chapter 4 verse 24, God in Spirit. So yan po yung ating Panginoon. So dapat alam po natin ang mga ito para hindi po tayo nadadaya kay Satanas. So pag-usapan po natin kay Satanas. So the term referring to the Satan in the Bible, in Revelation chapter 20 verse 2, dragon, unseen spirit, and the devil. So siya po yun. The Satan. In Genesis chapter 3 verse 1, in Revelation chapter 12 verse 9. Yan po, doon mababasa po natin. Pangalawa, how Satan was created. So paano po ba daw nalikha ang si Satan? So, mabasa po natin sa Ezekiel 28, 11 to 19, guardian cherub. So, siya po yung guardian cherub na tinatawag in the Garden of Eden. So, angel po siya. Siya po ay angel. Kaya siya po yung guardian cherub nung panahon po na yun. Subalit po, siya po ay, tingnan po natin, siya po yung guardian cherub? Yes. One of the archangel. So, isa po siya sa pinuno ng Diyos? Yes. So,
Siya po yung pinuno ng Diyos, ang archangel o archangel. So, perfect in beauty, full of wisdom, model of the perfection. Yun po yung kanyang katangian. So, napakaganda po niya, full of beauty. Sabi niya po, full of wisdom, model of perfection. So, wala po siyang kapintasan. Until weakness was found. So, yun lang. Mayroon pong nakita sa kanyang na kamalian. So, sabi siya, believe angels, God, and firm cup with these other angels. So, siya po kasi yung angel na mapagmataas. Doon po siya nagkasala. So, kaya naging Satan po siya. So, ibig sabihin, ano ang nalikha? Nilikha ba si Satanas? Hindi po. Ang nalikha po yung archangel. Archangel po or archangel. So, ngayong umaga, nawa po ay mapagpala kayo sa mga salitang ito. Nawa po ay aralin na pa natin mabuti para maunawa natin kung ano